So hello guys, nandito naman ako ulit sa mga pwede natin gawin sa ating Rusiflex na fuel filter. So dati yung fuel filter ko after 8,000 euro, pinalitan ko na kasi masyadong madumi na masyado. So ang ginawa ko, wala last year wala akong makita na ganito wala pang ganito na binabenta last year wala pa. So ang ginawa ko dati is yung original na filter binaklas ko, tapos ito kasi siya sa ilalim, ganun, binaklas ko, tapos gumamit ako ng fuel filter ng Baja. Ito yung original ito na filter, ito yung code. Yan ang code sa Baja na yata ito na Baja sa nakalimutan ko na ang Baja to. Basta ito siya, ito siya. Then ang ginawa ko is, kasi yung original na ganito is meron siyang ring, metal ring. Tinanggal ko yung metal ring, tapos yung diameter nito is mas malaki compare sa butas ng original natin na bracket ng filter. So ang ginawa ko is ninipisan ko to gamit yung liha para makasya siya dito sa butas. Yun yung ginawa ko dati. So ngayon meron namang benta na fuel filter sa Shopee na naman or sa Lazada meron, pero yung orientation niya is iba. Ganito yung orientation niya, ganun, para makita niyo yung pinagkakaiban ng dalawa. Tinanggal ko na kasi ito yan ang orientation yung binibenta sa Shopee, iba yung butas. Itong original naman, ang butas ito ganun, ganun. So opposite siya sa original. So ang mangyayari dyan is dapat ganun, nandiyan yung butas so dapat yung filter ay nakaharap sa floater, ganun dapat. So yung binibenta naman sa Lazada at Shopee galing China, yung orientation naman niya is baliktad. So hindi pwede ganun. Dito yung floater kasi babangga yan doon sa wall ng fuel tank. So malaking problema yun. So ang gagawin natin ngayon is tinanggal ko to, binaklas ko kasi alam ko mababaklas talaga to Ang problema natin ngayon is itong bracket kasi niya, meron siyang maliit na pin. Ayun, yung maliit na pin ito. Tapos hindi yan pwede mabaliktad kasi meron yung butas dito. So kung saan yung pin nakaharap, kung saan yung pin na may butas, doon talaga siya papasok. So yung rotation is baliktad. So ang gagawin natin nito ngayon, masikip naman to kasi bago pa to hindi naman to natatanggal na basta-basta. So ang gagawin natin nito ngayon is puputulin tong pin. Pag maputol na yung pin, kasi yung pin ang trabaho lang nitong pin is stopper lang to na hindi ikot yung yung filter mismo. So wala namang gamit yan kasi naka-steady lang naman tong fuel filter, hindi naman to nagmo-move. So it's okay na putulin yan siya para yung orientation niya magiging ganun. Yung orientation niya. Dapat na kasi hindi talaga ito papasok kasi may pin So ganun na siya. Yung binebenta naman sa Lazada at Shopee, walang ring. Yung original natin may ring yan. So kukunin lang yun natin ng ring, ilipat natin dito para maging ganun ang orientation niya. Then dapat yung filter mismo nakaharap sa floater. Harap dapat siya sa floater. So yun ang gagawin ko ngayon.
Masyado nang tataas yung video kung gagawin ko, puputulin ko pa to, tapos babalik ko yung ganun. So ganun lang yung idea. Yung mga bumibili ng ganito, para kasi masashock kayo, bakit baliktad ganun. Bakit baliktad yung orientation? Yun lang gagawin nyo, puputulin, tatanggalin nyo to, at magtatanong kayo kung paano tinanggal. So gagamit kayo ng kutsilyo na matigas na kutsilyo, pag yung naibibend, matigas talaga, at susundutin nyo dito sa gitna, tapos gaganon nyo. Ano lang yun, gaganon nyo. Hindi naman niya masusugat yung filter kasi nakatago naman yung filter, nakatago naman siya. Hindi masusugat yan kahit ganun pa. Ganun lang. Ganun lang, susundutin nyo pag ganun hanggang sa matanggal. Hanggang sa matanggal to. Pag matanggal na, next procedure is puputulin mo itong parang pin, itong stopper niya, plastic kasi to, kasama to dito sa bracket Pag naputol na yan, babalik nyo na ganun ang orientation. Ganun na siya dapat, tulad ng original. Ganun dapat. So yes, same sila ng butas, papasok pa. Same butas lang yan. Same lang butas niyan yung binibenta sa online. Same lang yan siya. Same lang yan. Yung lang, orientation lang ng filter mismo baliktad pag ganun. Pag ganun yung niya. So supposed to be dapat pag ganun, nakaharap siya sa floater. Yun lang gagawin niyo. Simple lang. So sana makatulong sa lahat ang Rusiflex. Sa akin, itong Rusiflex ko isang taon na higit na So ito yung ginagamit ko. Last change ko nito is yung nag-post ako last year. 8,000 odo. Ngayon yung odo ko is 19,000 na. Magpapalit na naman ako. Every 8,000 odo magpapalit talaga ako. 8 or 9 below. Ganun. Or 10 talaga pinakamataas. So ito, magpapalit na naman ako. Kasi yung gasolina natin dito sa Pilipinas, madumi. Pag yung dumi nito pumunta sa injector, yung injector, ang hirap mo nang hanapin ang injector ng Flex. At meron namang kasukat, pero iba yung buga. Yung buga kasi ng Flex is malipis. Yung buga ng kapareha niya is parang pang 150. So yun lang. Sana makatulong sa lahat. Yun. Enjoy guys.